Isa kang alamat, Pika! Hello, hello. Ito na naman si Boy Pickup, ang inyong Pinoy Flipper dito sa Australia. So, kung bago pa lang si channel, welcome, welcome. Ginagawa ko, nagbebenta ako ng mga nabibili ko sa mga thrift store, garage sales, at flea market, at binibenta ko sila sa eBay for a profit, no? So, ito yung mini office ko, ayan. So, ito yung mga storage. Tapos, meron na rin ako nabili na CD rack, oh, ayan. Ayan. Yeah, mamaya explain ko kung ano yan, pero nakuha ko lang yan sa thrift store ng $5, no, yung case na yan ng mga DVD, no. So ito na yung mga paninda natin, no. Yan. Okay. So recap muna tayo sa mga nabenta, no. Mga nabenta ngayong araw. Actually kagabi pa to, tsaka ngayong araw, no. So simulan natin dito sa Beyblade na to. Yan. Beyblade. Yan. So dalawa yan. So, nakuha ko na to sa Facebook Marketplace, no? So, may binibenta siya. Sobrang dami niyang ganito. Binibenta rin niya $5 bawat isa, no? So, ngayong araw, may bumili dalawa, no? So, dalawa yung kinuha niya. So, ship natin ng sabay yan. Ship natin ng sabay. So, $5 bawat isa. So, $10. So, nabenta yan $39 bawat isa, no? So, mga $40 each. So, mga $80 din yung presyo nito, no? So, solid na solid. Okay, tapos ito naman, syempre, mga DVD, ayan. So, mga binibenta pa rin natin yan, no? So, ito muna, no? Ito. Animal Crossing na Nintendo 3DS na game, no? So, nakuha ko to sa Facebook Marketplace ng isang araw. At ang dami niyang binibenta, no? So, dalawang Nintendo 3DS XL. Yan, tsaka mga assorted na games, no? So, ito kasama doon. So, hindi ko na na-videohan kasi private deal yun, no? Nahihiya ako mag-video ng mga namimit ko sa Facebook Marketplace kasi syempre privacy din nila, no? Pero ito, nabenta to $50. $50, no? Mula dun sa lot na yon. So, ang nangyari doon meron siyang binibenta. Tapos, kinuha ko siya lahat, no? So, $200 yung binayad ko doon para sa dalawang console. Tapos, mga games, no? So, kaso, nung tinesting ko yung isa doon sa 3DS XL, hindi na siya gumagana, no? Hindi siya nag-on kahit na nag-charge siya, no? So sinaksak ko siya dun sa adapter. So unfortunately, kailangan ko siyang isole, no? So kinuha siya ulit na bumili. Although sa eBay pwede mo siyang ibenta. So dun sa deal na yun, lumalabas na $90 bawat console. So nag-decide ako na isoli ko na lang sa kanya, no? Pero sa eBay may mga comps pa rin yan, no? Yung mga sira, yung mga hindi gumagana, no? So anyway, ito lumalabas mga $5 lang yung puhunan ko dito. Sabay na to $50, no? So okay na okay, di ba? Tapos mula doon sa deal na nakuha natin dito, nabenta din agad yung isang 3DS XL, no? So yung puti, yun yung gumagana, na test ko siya. Tapos sinamahan ko lang ng bundle ng mga games na hindi naman gumagana, no? So okay na okay yun, no? So wala pang isang araw, parang ilang oras lang, parang in 2 hours nabenta ko siya, no? So yung $90 na puhunan natin or $100 na puhunan natin is naging $380, no? So sold na sold. Ayos, di ba? Tapos ito naman yung mga iba pa nating benta, no? So mga DVD, yan. So parte yan ng mga araw-araw na sales natin, no? So ito, overhauling. Yan, so $1 lang ang bili ko dyan bawat isa, no? So nabenta yata mga $20 kung di ako nagkakamali. $30+ pala, no? Tapos ito, pupunta to sa United Kingdom, no? So ito international. So hindi ko to pwedeng ilagay lang sa satchel. So ibabox ko talaga to, no? So sabi ko nga last week, pag international, yung bumibili yung nagbabayad niya, no? So wala tayong problema ang i-ship yan, no? Sabi. Tapos ito, mga ordinary lang yan. So so mga DVD ng mga pambata, oh, you know. Yan, Fireman Sam, tsaka Paw Patrol, no? So mura lang to na benta, mga $20 lang yata, no? So madali lang itong i-ship yung mga ganito kasi mura lang yung puhunan. Parang 50 cents lang bawat isa yung kuha ko dito, no? So tubo pa rin yun. Tapos ito din, no? Yan. So movie naman to. So ito yung mga inuubos ko galing doon sa garage sale. So mga movies yan. So binabundle ko yan na magkakasama, tapos nabibenta naman. So ito yata $15 lang ito nabenta. So lumalabas na 10 cents lang ito bawat isa, no? So tubo pa rin kahit paano, pero naghahanap na tayo ng mga mas mahal pa, no? Tapos ito naman galing sa thrift store. Ayan, Gavin and Stacy Complete Collection. So ito yung mga hinahanap natin, no? Yung mga complete na ganyan. So maganda yung presyohan yan, tsaka mabilis siya nakuha sa eBay, no? So kapag thrift store,
tapos nagbebenta kayo sa eBay, ito yung una nyo nga hanapin. Yan, yung mga complete collection na ganyan, kasi mas mabilis yan nakukuha sa eBay. Tapos ito naman last, yan, so DVDs ulit. Yan, mga random na series, Till Death Do Us Part, tsaka In Sickness and In Health, no? So actually hindi ko alam kung related yung series na yan, no? So kung familiar kayo dito sa series na to, mag-comment kayo dyan. Pero ito, nag-google lang ako ng konti, tapos pareho lang kasi yung artista, no? Yan, yung mama na yan. Tapos dito sa isa, yan siya din. So nag-decide ako na i-bundle siya magkasama, no? So nabenta din natin yan, no? So okay na okay din, kasi nakuha lang natin to sa thrift store, no? So murang-mura lang yung kuha natin dyan. So yan yung mga benta natin, yan. So mga DVD, yan. So palaging staple yan sa shop natin, no? Yan, no? Mga ganyan. Tapos syempre video games, yan. So siguro pinuhunan ko dito mga $20. $20 lahat, more or less, no? So ang profit niya lahat is mga $200, no? So ngayong gabi, babalutin natin yan. Tapos bukas, Monday, isi-ship natin lahat yan sa Auspos, no? So sa Australia Post, yung post office dito. Tapos send na dun sa bumili, no? So okay na okay, no? So times 10 yung kita natin. So okay, di ba? Next naman yung mga nakuha natin sa mga thrift store, no? So pakita ko sa inyo. So ito, may nakuha tayo. Bundle yan ng mga video games, no? So PlayStation 2 tsaka Xbox One. So nakuha natin to sa thrift store kung di ako nagkakamali, no? So ginagawa ko dito, hindi ko na yan binibenta isa-isa. So dati kasi pinililist ko yan isa-isa, no? So mas konti yung kikitain doon compared sa ginagawa ko ngayon, which is binabundle ko na lang siya, no? So ito, magiging isang listing to sa eBay, 4 na video games. Tapos ito din sa PlayStation 2. Yan. So binabundle natin lahat yan, no? So ang nangyayari ngayon, kapag pupunta ako sa thrift store, tapos may nakikita ako ng mga ganito, kunyari may nakita ulit ako ng Xbox One game, so sinasama ko lang siya sa bundle, tapos ina-update ko lang yung listing, no? So pag ginagawa ko yun, tumataas yung presyo niya, tapos nagiging well, masasabi ko naman na tumataas din yung desire niya, no? Kasi nakakabili sila ng isang bundle na ganito. Tapos swerte pa kung makakuha ko ng console, no? So kung nakakuha ko ng console, kunyari Xbox One, sinasama ko yan sa bundle kasama na yung games, no? So nakakadagdag din ang presyo yun. So syempre, may mga games din kasi na may presyo, no? So kunyari nakita ko ng isang game, kunyari itong game na to, kunyari lang, ha? So ito, sabi natin mga $30 isa, nirelease ko yan mag-isa, no? So inaalam mo natin yung sold price niyan sa eBay, tapos nirelease natin siya na solo. Pero pag ganyan yung mga games na wala namang masyadong presyo, mga less than $10 lang i-com sa eBay, so binabundle natin siya, no? So ito siguro, try natin ibenta mga $40, $10 each. Tapos ito, $50, no? Kasi 5 games, no? So tatry lang natin. Syempre, open naman ako may tumatawad, no? So wala tayong problema doon. So nga pala, kapag sa video games, ang maximum na budget ko dito is $5, no? So depende sa platform, no? Yung mga PS3, tapos Xbox 360, $3 lang yung maximum ko doon. Pero sa mga ganito, mga next gen na to, Xbox One, mga $5 na yung maximum ko dito, no? PlayStation 2 medyo iba, kasi PlayStation 2 medyo vintage na yan, So mas mataas yung value ng iba dyan. So minsan umaabot ng $10 isang game, no? Pero depende pa rin yun. Kaya importante yung ginagawa mo, yung research mo kapag kumukuha ka ng mga ganitong games. Kasi madaling magkamali kapag bumibili nito, no? Lalo na kung hindi mo siya na-research ng maayos. So ito, nakuha ko lang sa thrift store, parang $2 lang bawat isa, no? So pwede natin siyang i-list ng $40 or $50, no? So wala tayong problemang ibenta yan. Tapos next naman itong mga video game controller na to. Ito. Yan, kung naalala nyo last week or nung isang linggo, hindi ko maalala actually. So nakakuha tayo ng bundle ng mga video games, no? Tapos nag-research ako, yung mga PlayStation 4 na controller pala, pwede mo siyang gamitin sa PS5, no? So may PS5 ako sa loob, tinesting ko siya. So gumagana yan. So ito, may issue lang to, no? So itong trigger niya, saan ba yun? Ito, ayan, sira. Sira-sira, no? So pwede ko pa rin siyang ibenta as working, pero i-declare lang natin yan sa eBay for parts, no? So meron din tayong nabenta last week, yung dalawang Xbox One controller. So na-research ko din siya, pwede siyang gamitin sa Xbox Series X. Meron din ako dun sa loob, so na-testing ko siya. Ngayon na pag nalaman ko na defective siya, no? So binenta ko lang siya for parts. So nabenta natin siya mga $30, no? So ganun kasi sa eBay, actually kahit mga sira, nabebenta pa rin yan, lalo na pag video games, no? So wala ka talagang talo dyan.
So itong pula naman, gumagana, so walang problema. So siguro lilinisan ko lang kasi ito mo, may mga dumi pa. No? Tapos meron ako nakita na ganito. So nakita ko lang dun sa stash ko ng mga pangbenta. So tinry ko tong ibenta na solo. Yan, so battery yan, so china-charge. Yan. So ibabundle ko na lang siya, no. So tumataas yung desire kapag ganyan. So tingnan natin kung may benta, pero ang PS4 kasi nakabenta na ako ng ganito, PS4 controller, parang $50 din bawat isa niyan. Ay, kapag dalawa, alam ko nakabenta na ako nito eh. Tapos sasama na rin natin ito para malagdagan yung presyo niya kahit papaano. Sunod naman yung mga DVD na nakuha natin sa thrift store, no? So ito yung mga nakuha natin. So lumalabas mga $2 ang bawat isa niyan. Tapos unahin natin to, no? So ito meron tayong nakuha ng mga solo na seasons. Yan. So A Place to Call Home, Inspector Morse, Two Doors. So itong A Place to Call Home, kinuha ko to kasi meron na akong binebenta na ganito. Yan. So seasons 1 to 5. No? So ganun na yung ginagawa ko ngayon. So kapag meron akong nakalist na kulang, so tapos nakita ko to sa thrift store, no? So dinadagdagan ko yan, pinagsasama ko sila, no? So ito, so from 1 to 5 naging 1 to 6 na siya. So i-update lang natin yung listing sa eBay. Syempre bagong picture na yan, no? So idadagdag lang natin yung season 6 tapos i-update natin yung listing. So isang example yan. Tapos isa pa tong itong Two Doors, yan. Oh, season 1, first season, yan. So nakuha ko to sa thrift store. Tapos meron ako dito sa pile ko dito na dalawang seasons ng Two Doors. Ayan, season 2 tsaka season 3, no? So nakuha ko yung season 1 sa thrift store nung isang araw. So pagkasamahin natin yan, no? So ito pwede ko nang i-list, no? So etong mga ganito, matagal tong na-stock dito sa case ko na to. Yan. So mga dead pile ko yan kung tinatawag. Pero yung ginagawa ko ngayon, so pinagsama-sama ko na lahat ng mga kulang ko na series, no? So tapos kapag nakita ko siya sa thrift store, tinatry ko siya i-kompleto, no? So kapag consecutive na siya, kunyari nito, no? So meron akong season 2 tsaka season 3. So hindi ko pa ni-release yan. So nakita ko na yung season 1. So ito ngayon, i-release ko na ito ngayon, no? So meron dumadagdag na yung mga pwede nating ibenta. So over time kapag nagki-thrifting ako, no? So pag nakikita ko yung ibang seasons niyan, no? So pag bungi-bungi or nababawasan yung bungi, so nagiging pwede ko na siyang ibenta, no? So yan, mga naipon ko yan. Yung iba mga giveaway, yung iba nakuha natin dun sa garage sale. Tapos yung iba nabibili ko sa thrift store pa isa-isa, no? So habang nakikita ko yung ibang seasons niya, so pinagsama-sama natin yan. So ibebenta natin yan kapag ililist natin sa eBay yan kapag maganda na yung count nung seasons niya, no? Pero kasing ibenta kapag paisa-isa na ganyan, no? So mas maganda kapag mas marami siyang kasama, binabundle ko siya. So ito kapag sinip ko to, kunyari nabenta siya mag-isa, tapos sinip ko to, no? So $650 agad yung babayaran ko sa shipping dito. Pero kapag kasama na to, no? So at least kahit pa paano nagiging profitable yung listing natin. Tapos ito din sa pang-example, Inspector Morse. Yan, na series din yan. So series 6 yung nakita ko sa thrift store. So idadagdag ko yan dun sa existing na listing natin ng Inspector Morse, no? So dadagdag na yung value nun. Tapos magiging mas desirable na siya sa mga bibili, no? So ganun lang yung technique na ginagawa ko ngayon, no? So hindi naman palagi nakakita tayo ng pwedeng ibenta or mga big items sa thrift store, no? So ginagawa ko, pag nakikita ko yung iba dito, dagdagan natin. Tapos ito naman yung iba pa nakuha natin. Itong Everybody Loves Raymond. Ito complete. Yan, complete yan. So nakuha ko yan, $2 lang bawat isa, no? Ayusin natin. $2 lang bawat isa yan sa thrift store. So nakabenta na ako niyan. Dati, I think nasa over $50 kung di ako nagkakamali, no? So nakita ulit tayo ng complete series sa thrift store. Ililist ulit natin. Tapos ito naman, Grand Designs, yan. So hindi ako kumukuha usually ng mga ganitong bungi-bungi. Pero nung research ko kasi to habang nasa thrift store, na-discover ko na malaki yung value niya kapag kompleto mo siya, no? So alam ko parang 15 na seasons yata to or series itong Grand Designs na to. Tapos kapag nakompleto mo siya, umabot ng over $100 yung cops niya sa eBay, no? So kinuha ko na din, mura lang naman, $1 lang naman bawat isa, no? So siguro i-build up ko na lang tong collection ko nito. Tapos update na lang hanggang sa may nabili, no? So wala naman akong problema kung ma-stock siya, no? So okay lang yon. So at least kapag nag-thrift store ako, nalalagdagan ko naman siya. Tapos ito naman, The Killing. Yan, The Killing.
Oh, complete series yan, seasons 1 to 3. So hindi masyadong maganda yung comp sa eBay, pero sa thrift store nakuha ko na siya 50 cents bawat isa, no? So wala tayong problema sa mga complete series na ganyan. Yan, so isa sa mga example na mga hahanapin nyo kapag nasa thrift store kayo. Tapos last naman is ang DVD movie naman, no? So ito, pangalan ito, Angela's Ashes. Yan, so kinuha ko to kasi sealed pa siya, no? Ayan, sealed pa siya. Hindi pa nabubuksan. So hindi na ako kumukuha ng mga movies na ganito, pero na-curious ako kapag brand new pa siya at sealed. Brand new at sealed pa siya, no? So kapag sealed na ganito, ni-research ko sa eBay, tapos nalaman ko ito may presyo kahit paano, parang $20 din yung mga copies sa eBay, no? So kinuha ko siya, no? So bihira na akong kumuha ng mga solo movies na ganito, no? So pero kapag nakachamba ako ng mga ganito, tinatry ko pa rin siyang kunin. Tapos ito din yung update sa kita na sa mga sales natin sa eBay, no? So kung naalala niyo, kung napanood yung video last week, meron na tayong bagong goal, no? So this week nakakita tayo ng mga extra $1,000 or $1,200 kung di ako nagkakamali, no? So nadagdagan na yung total sales natin, 15,878, no? So lumalapit na tayo sa goal natin kahit malayo pa, no? So pero happy ako kapag ganyan yung total natin, no? Ibig sabihin, wala na tayong araw na nababakante, no? Which is a good week for us. Okay. Yun na muna yung video natin ngayon, no? So Sunday ng gabi ngayon. So medyo pagod na ako, no? Pero gagawin natin, ibabalot na lang natin to. Tapos ito, lilist natin agad, no? So i-ready ko lang siya. Tapos gagawin ko siya habang Monday to Friday ko naman yan gagawin, no? So before ako mag-work, siguro mag-try ako mag-picture mga ilan-ilan dyan. Pag may time yung kapatid ko, siya naman mag-picture, no? Pero try natin i-list yan agad, no? So para mabenta agad, no? Okay. So thank you. So kung na-enjoy na yung video, pasensya na medyo mabilisan yung video natin, no? Kung na-enjoy nyo yung video, mag-like at subscribe na lang kayo, no? So maraming salamat. See you next week. So yan yung update sa week natin. Okay. Bye-bye. Thank you.